Christianity is also self-improvement and looks-maxing. Sa video na ito, nakikita nyo ang painting ni Michelangelo sa pagkalalang sa atin bilang tao. At ayon naman sa Biblia, ang tao supposed to be ay nilikha ng Diyos na matuwid. Kaso ang tao ay kumatha ng kanya-kanya nilang katha tungkol sa kanilang pamumuhay. Kaya ang tao ay hindi na naging gano'n na original na pagkakalikha sa atin matuwid. Bali ang tao naging masama na dahil sa pagpapalalo ng tao at mga taong lumalaban sa Diyos. At kaya ako nasabing Christianity is also self-improvement and looks-maxing, ay dapat tayo mag-self-improvement at mag-looks-maxing back to the origin kung paano tayo nilikha ng Diyos na matuwid. At sa bidyong ito, naglalakas loob ako na i-relate yung self-improvement tsaka looks-maxing sa pagiging Kristiyano. Kasi sa totoo, kapaka lang din ako nung una. Kaya siguro pahiwatig sana sa akin to ng Diyos na sa tingin ko ako lang ang magpapakita ng halimbawa bilang Kristiyano na relatable talaga base sa naranasan ko. So, bago tayo mag-umpisa, ito muna yung patotoo ko na kwento ko muna bago ko pasimulan yung podcast na ito. Yung patotoo ko kasi na ako, bali ako ay 6 years na sa iglesia na MCGI, Members Church of God International. 6 years na ako at sa tingin ko may naabot ako na pananampalataya na at tsaka kaalaman na hindi pa naabot ng iba, at sana maabot ninyo yung naabot ko na lakas ng pananampalataya, kasi may naintindihan ako sa turo ni Brother Eli at ni Kuya Daniel na na mataas na. Kaya ngayon yun yung i-share ko sa inyo, okay? Ako nga pala si Brother April Ray Marco Golio. Ako lamang ay isang choir sa MCGI. Sa ngayon ako ay na-hold dahil sa kasalanan kong pakikiapid, at sa totoo may mga bagay na nangyari muna diyan bago ko sa actually ito muna. Paano ko ba umpisahin nito? Umpisa muna ako sa ganito. Ako ay isang YouTuber, okay? Nagpa-practice ako ng mga bagay ng self-improvement tsaka looks-maxing. Tapos habang nasa membro ako ng MCGI, nare-realize ko na oo nga, parang relatable nga talaga yung self-improvement at looks-maxing sa pagiging Kristiyano. Kasi may mga payo rin naman na ng tao na alam nila sa budhi nila mabuti na mabuti ang maghanda sa pag-aasawa. Dapat handa ka muna, financially stable. Part yun ng self-improvement. Tsaka part din ng self-improvement na kailangan nating mag-exercise para maging healthy body. At saka looks-maxing naman, kailangan nating kumain ng healthy. Tapos pag healthy ka, health indications yun na pogi ka, ganon. At saka gusto rin naman pala ng Diyos na ganon, naging relatable. At saka ang patotoo ko pa ay nalaman ko ang kahulugan ng pag-ibig na hindi ko basta explain sa inyo at hindi nyo mauunawaan hanggat hindi nyo naranasan ang kahulugan ng pag-ibig. Ganito, humihingi po ako ng tawad minsan pa sa nangyaring parang sa nakaraang araw, nakaraang buwan ba yun
nakaraang linggo na nagha-hallucinate ako kasi hinadlangan ako ng kaaway na may mga demonyo na nanggugulo para hindi ko masabi ito at para mailigaw ka ku mailigaw kayo sa mga maling katha. At ang Diyos ay nagsasabi ng totoo kapag sinabi niya yung gano'n na bagay na ako ay pag-ibig, totoo yun na Diyos ay pag-ibig. Kaso hinadlangan lang ako ng mga kaaway kaya sa tingin ko hindi na ako kapani-paniwala ngayon kasi halos nag-hallucinate ako nung araw na yun. Bale may ipinakita sa akin yung Diyos nung araw na yun. At sa tingin ko ganito ko mai-explain, kaya naging relatable yung self-improvement tsaka looks maxing kasi kaya kaya ka nagse-self-improvement at looks maxing ay para mag-asawa. At ayon sa Biblia ang pag-aasawa ay na-relate kay Kristo na yung asawa ni Kristo ang iglesia at si yun sa spiritual, 'di ba? Kaya bilang kaayib sa iglesia asawa na natin si Kristo at saka malalaman mo ang tunay na pag-ibig base ayon sa pagmamahal mo sa iyong asawa. At ako naunawa ko 'to nang wala akong asawa, okey? Naunawa ko ang tunay na nang wala akong asawa kasi sa totoo ay umibig din ako. Kaya naunawa ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kaya ako nagse-self-improvement at naglo-looks maxing kasi umibig ako. At umibig ako sa sinta ko at nung na-reject ako ng sinta ko, na shoutout kung naririnig mo ako sa espiritu, naunawaan ko yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Okey, mahal na mahal ng Diyos ang tao. Kaya naintindihan ko yung Diyos na gano'n yung pag-ibig niya kasi ginawa ng Diyos ang lahat. Kagaya ni Kristo, ginawa ni Kristo ang lahat para lang maligtas ang iglesia sa kapahamakan na tinubos niya tayo dahil sa ating mga kasalanan. At naunawaan ko 'to kasi ako ay umibig din sa sinta ko na ginawa ko ang lahat. Alright? Na yung ayun sa TikTok shorts ko na kung napanood mo, okey lang ako, oh, lahat ay aking gagawin, higit matang tatanggapin, mas kayang masaktan paminsan-minsan, wag ka lamang mawala ng tuluyan. Actually, umibig ako sa sinta ko na ng totoo. Sa tingin ko tapos nung pinaksa ni Kuya Daniel yun na pa na, actually hindi ko maalala yung talata basta, kung paanong yung pag-ibig ni Kristo sa atin ay parang asawa. 'Di ba sa simbolismo ng Kristiyano, mahal na mahal ni Kristo ang iglesia at naunawaan ko kasi ginawa ko. Ayon sa self-improvement looks maxing, ginawa ko ang lahat. Nag-looks maxing ako at nag-self-improvement, nagpa-macho ako, nagpapogi, tapos kumita ng pera. Ginawa ko talaga lahat na para lang sa sinta ko. Tapos biglang may pinahiwatig sa akin yung Diyos na sa pagmagitan ng pagtuturo ni Brother Eli, Kuya Daniel, biglang nag-boom sa isip ko na, ganun pala tayo kamahal ng Diyos. Ganito, how much God love us ay ganito, papakita ko sa inyo. Gaano tayo kamahal ng Diyos ay may babasahin lang ako, okay? Na bigla akong tinawag na ayon sa siguro pahiwatig 'to ng Espiritu Santo na para maano ko lang kayo, ganito, na tinawag ako ng Diyos, okay? Ayon ng Espiritu Santo. Pahiwatig 'to ng Espiritu Santo ito. I asked God's Son
how much do you love us? And he replies, this much. And he stretches his arms and on the, ano, and he stretch, ganito. Okay, basahin ko ulit nabubulol lang ako eh. I asked God's son, how much do you love us? And he replied, this much. And he stretched his arms on the cross and died for me. When you carry the Bible, the devil gets a headache. When you open it, he collapses. And he sees you reading it, he faints. And he sees you leaving you. And when he sees you leaving it, he flees. And just when about, oh yeah. And just when you're about to copy and paste this, he will try to discourage you. I am the follower of the Lord Jesus Christ, and I have made a commitment. I am saved through him. If God welcome you into his house, copy onto your onto your profile. And if you believe in the Lord, put this in your profile. Don't ignore this because the Bible it says, if you deny him, I will deny you in front of my Father, of his Father, of the gates of heaven. And this is the simplest test. If you love God, you are not ashamed of it. Copy paste this and put it on the God. Yeah, alright. Pasensya na, pabulol-bulol ako magbasa. Sa totoo, ang dami kong naiisip kapag nung binabasa ko to. Alright, bali papakita ko na lang sa screen kung anong sinabi. Alright. At sa totoo, sa tagal ko nang naglilingkod sa sa MCGI, lagi kong dala ang Biblia at lagi kong binabasa ang Biblia tuwing pumapaksa si Kuya Daniel at dala-dala ko rin yung Biblia tuwing nasa bahay ako, binabasa ko na sa pamamagitan ng pakikinig kay Brother Eli. At tapos pinaksa ni Kuya Daniel na ingatan mo ang aking salita, sabi ni Jesus, sapagkat ito ang iyong buhay. At ang Biblia yung buhay ko na sa pakikinig ko at paggawa ng ng ginagawa ng gawang mabuti na tinuturo ng Biblia na na-apply ko. Pagkarinig ko kaagad, apply agad. Okay? At talagang nag-self-improve ako at nag-looks maxing kasi binago ng Diyos yung buhay ko. Okay? Na nag-self-improve ako na hindi na ako nanonood ng bold at nag-looks maxing ako na lalo kong pumugid ng sumusunod ako sa Diyos. Okay? Dahil sa looks maxing na proper diet, sleep, ganon. Sa totoo, alam ko na yung gamot sa depression. Ang gamot sa depression ay ang pag-ibig at paggawa ng mabuti. Okay, gumawa ka lang ng mabuti, yun yung gamot sa depression. Bali na yung hormones mo bumaganda para magamot ka sa depression. Bali, nung nalaman ko yun na ganon, bali hinadlangan ako ng kaaway ng mga demonyo na pinapaisip ako ng masama, nag-hallucinate ako na bali tingin sa akin ng mga kapatid na ako daw si Kristo, pati sinasabi ko sa isip ko na ako daw si Kristo, tanggi ako ng tanggi, paano ako si Kristo, nagkakasala ako. Okay? At hindi ko naman naalala na ako si Kristo, bakit ganon? Di ko naman naalala na pinako ko sa ba't ako si Kristo. Alright. At umiyak ako at nanalangin ako sa Diyos, meron talagang tunay na Kristo. Hindi ako yun. Hindi ako ang Kristo. Siguro kapag nagpalalo ko nung araw na yun bilang pagpapakumbaba, baka nga naging antikristo na ako dahil claim ko na ako si Kristo, hindi naman. At salamat sa Diyos, aral kasi sa MCGI na maging mapagpakumbaba. Kaya nagpakumbaba ako, nanalangin ako sa Diyos na umiiyak na, sabi ko,
andiya-diyan ka pa naniniwala po ako meron pong Kristo na nasa langit at Ama na nasa langit. Naniniwala po ako. Hindi po, mga demonyo kasi nanggugulo, na binabaligtad yung aral na yung, bale kasinungalingan yung sinasabi niya. Hindi ko na sasabihin yung mga bagay na kasinungalingan ng demonyo, sasabihin ko lang ang totoo. Ayaw ko yung sabihin yung kasinungalingan nila na narinig ko sa kanila, ayoko. Kasi nangliligaw lamang yun, ayoko. Ang explain ko lang sa inyo kung paano, kung, kung, kung yung kwento ko na patotoo. Bakit ang Christianity is also self-improvement and looks-maxing. So sa tingin ko sapat na iyon na naunawa ko kaagad. Hindi mo ganito, sabi kasi ni Kuya Daniel, hindi mo maunawaan yung bagay hangga't hindi mo ginagawa. Okay? Pag ginawa mo agad, pag narinig mo yung aral ni Kristo, apply agad. Okay? Pag nag-apply mo, ipakita mo sa halimbawa. Tas yan, naghalimbawa na ako. Tapos ang totoo ay hindi pa rin nila nakita. Yung mga halimbawa ko bilang Kristiyano, umawit ako ng umawit sa choir, dala-dala ko ang Biblia, nakikinig palagi ng aral ng Diyos, at binabasa ko ang Biblia, at nakikinig lagi, araw-araw walang patid. At sa tingin ko, biglang binigay sa akin yung tungkulin na magpakita ng halimbawa bilang Kristiyano. Yun yung tungkulin ko, mga kapatid. Bali si Brother Eli, tungkulin niya na mangaral, at si Kuya Daniel, tungkulin niya na mangaral na na sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kapatid. At sa akin naman, tungkulin ko na yung magpakita ng halimbawa. Yun yung tungkulin ko, halimbawa. Okay? Hindi ako mangangaral kasi hindi ko maintindihan yung pangangaral. Di ko ma-explain yung pangangaral. Alam ko ba talata sa Biblia? Hindi ko alam. Buong pampapakumbaba ko, hindi ko po alam. Bali, ang tungkulin na binigay sa akin ay maging halimbawa. Yun yung ng Espiritu Santo. Na halimbawa lang, okay? Hindi ako mangangaral kasi parang nangaral na rin ako sa pamamagitan ng pagpapakita ng halimbawa. Hindi ko kaya yung naabot ni Brad Eli tsaka ni Brad Daniel kasi talagang alam na alam nila ang Biblia. Bali ako yung sumusunod lamang ako sa kanila at magpakita ng halimbawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sana maunawa niyo yung mga halimbawa ko. Okay? At pati isip ko na sa tingin ko nakikita nababasa niyo yung isip ko bilang halimbawa sa inyo. Okay? Yun yung powers ko na ayon na kaloob sa akin ng Espiritu Santo. At buong pagpapakumbaba na sana makayanan ko. Sana tulungan ako ng Diyos kasi hindi ko kaya yung kaaway. Malakas yung kaaway. Bali kapag may Diyos ako, mahina yung kaaway kapag may Diyos ako. Kaya buong pagpapakumbaba na bilang halimbawa ni Kristo na nagpapakumbaba, at sana maano rin ako, malabanan ko yung mga masasamang espiritu na yan. At tinuturuan pa rin ako hanggang ngayon, mga kapatid. At hindi po totoo yung mga iniisip kong masama. Kung nababasa mo man yung isip ko ayon sa espiritu, hindi po totoo yun. Ibang espiritu po yun. Espiritu po yun ng kaaway, hindi ako. Okay? Paano ko nasabi ay ang Christianity ay self-improvement sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasi pag gumagawa ka ng mabuti rin pala sa katawan natin yun, na para mawala yung sakit natin na depression, gumawa ka ng mabuti. Alright? Kasi nakaka-depress kapag palaging masama ang ginagawa mo. Nanonood ka ng bold, tapos inaaway mo yung magulang mo, tapos lasinggero ka pa, tapos nagbibisyo-bisyo, talagang makakasakit ka ng depression nun. At saka ang dami mong kaaway, di ba? Kapag hindi ka sa Diyos. Alright? Hindi ka nagsi-self-improvement ng sa Diyos. Okay? At saka yung self-improvement na payo ng mga tagalabas ay sarili lang nila yung inaano nila. Hindi. Hinahanap ko palagi yung payo ng Diyos. Okay?
Kaya simula ngayon kay Brother Eric at saka kay Kuya Daniel na lang ako makikinig ng self-improvement tungkol sa Kristiyano. At sa how do I say Christianity is also looksmaxing. At ayon naman sa looksmaxing sa tagalabas, ang looksmaxing na tinutukoy nila ay magpagpapapogi para lang magustuhan ng tao. At para sa akin, ang nasabi ko na looksmaxing ay ano, ang Christianity is also looksmaxing ay gusto ng Diyos na maging healthy ka kasi health indication na maging pogi ka. Bali dagdag na lang sa iyo ang pagiging healthy ay pagiging pogi once na maging healthy ka. At ang looksmaxing kasi ang daming gagawin na alagaan mo sarili mo, mag-hygiene ka, maliligo, tapos kakain ng ng prutas, karne, tapos gatas at honey na naman self-improvement naman talaga na mababasa mo yan ang looksmaxing sa Old Testament kasi ang Old Testament ay aral tungkol sa ating laman kung paano ikabubuti yung laman natin. At ayon sa Old Testament, iwasan mo uminom ng dugo kasi bawal ang dugo, sagrado, pati yung hilaw na karne, wag mong kakainin kasi may mga virus sa karne dapat lulutuin na mali naman na tinuturo ng looksmaxing sa ngayong panahon. Tsaka yung dapat dapat may may tama naman yun yung mga sinasabi. Yun lang yung mali ng mga looksmaxing na nasa sanlibutan na kumain ng hilaw na karne at inumin ng dugo. Mali yun. Bali sa aral nating Kristiyano ay bawal sa dugo. Okay? At utos din naman ng sa na maligo ka. Okay? Kasi magiging karumal-dumal ka. Pag di ka naliligo, magkakaroon ka ng sakit. Binanggit din naman yan sa looksmaxing sa Lumang Tipan eh. At saka huwag kang kakain ng double dead na hayop. At saka ang dami 'di ba? Para sa ikabubuti ng ating katawan. Okay? At kaya ako nasabing Christianity is also looksmaxing ay hinahanda mo yung katawan mo na maging malinis at walang sakit, na walang kapintasan para makapaglingkod ka sa Diyos ng matagal. At kung malinis yung katawan mo, walang inflammation, gumagawa ka ng ng mabuti, tapos tawag dito, pogi ka pa, makikita ng ng tao na halimbawa ka ni Kristo, na kasi si Kristo nag-aalaga din ng katawan, din nyo ba alam? Si Kristo nag-aayuno, na buhugas ng paa, si Kristo, 'di ba? Tapos si Kristo karpentero. Kaya sa tingin ko matipuno si Kristo kasi karpentero si Kristo. Nagbubuhat ng 'di ba? At sa tingin ko hindi naman sa na inigurado na gano'n, na sa tingin ko pogi si Kristo. Okay? Kasi at si Kristo gumagawa ng mabuti. Kaya maganda yung niya, wala siyang depression. Kaya pogi si Kristo. Yun yung pananaw. Yun yung ko, paniniwala ko na Christianity is also looksmaxing. At kung si Kristo ay nagsi-self-improve din at naglo-looksmaxing, ganon din si Pablo. Kaya kaya nalaman ko na naglo-looksmaxing si Kristo ay sa pamamagitan ni Pablo, na mababasa mo yan sa sa Roma. Tingnan ko lang sa Bible sa Roma 7:15-19, na sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ay ginagawa ko, dadapot kinapupuotan ko yang mga ang ginawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon ako ay nito. Gumagawa nito kundi ang kasalanang tumitira sa akin, sapagkat nalalaman ko na sa akin sa makatuwid ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang nasa akin ay dadapwat gumagawa ang mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama ay na hindi ko ibig ay siya pong ginagawa. Ibig sabihin kontra sa laman
ang paggawa ng ano, ng kalooban ng Diyos sa espiritu. Kaya nilalabanan ni Pablo yung kanyang laman na gusto niyang gumawa ng mabuti kaso dahil nga sa kanyang laman ay hindi niya nagagawa na gusto niya pang gawin yung mga nasa ng laman, okey? Pasensya na kung pabulol-bulol ako sa ano, sa pagbabasa ko ng ano, ng Biblia. Kasi gano'n talaga kapag maraming iniisip nabubulol ka, okey? Kaya ano, si Kristo nagbata sa laman, gano'n din tayo mga Kristiyano. At ang pagbabata natin sa laman ay ganito, mababasa sa 7 Essentials ng Pananampalataya, ikalawang Pedro 1:5 hanggang 7 na ganito mababasa natin, ha. Tingnan ko lang sa Biblia, inaano ko, tinitingnan ko. Hintay lang kayo, wait. Unang Pedro, alright. And kalawang Pedro pala. Kalawang Pedro 1:5. Eto, oo, dahil nga dito sa pagkaragdag ng ganang inyo ng buong sikap ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay pagtitiis at sa pagtitiis ay kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ito ang 7 essentials ng pananampalataya: kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, at kabanalan, at sa kabanalan mabuting mabuting kalooban sa kapatid at ang pag-ibig. Paano mo ma-achieve ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Mag-uumpisa yan sa kagalingan, sa kaalaman, alright? Kaya ang kaalaman mong ano, yung una mo munang ano, gagawin, okey? Kagaya ko na ang kaalaman ko sa self-improvement bago ako nakarating sa pag-ibig ay ginamit ko yung kaalaman ko na sa self-improvement tsaka looks maxing na ganito kainin mo para maging pogi ka, mag-ano ka, mag-gym ka o kaya mag-jogging ka para pumayat ka. Ginamit ko ang kaalaman na yun at kagalingan, alright? At nagtitiis ako, alright? Umiiwas ako sa pagkain ng junk, gano'n. Tapos tinitiis ko yung mga pambubuli sa akin ng mga masasamang tao at tinitiis ko yung mga ano ng mga ano man sa akin na inaaway ako, gano'n. Tinitiis ko yung mga magulang ko at gano'n. Tapos tinitiis ko na 'wag makagawa ng masama kasi masama yun, alright? Ah, Pinipigil ko ang sarili ko na 'wag magsalita ng masama sa kapwa at hanggang sa naging kabanalan na nagbabanal ako. Kasi kapag umaawit ka sa choir dapat wala kang kapintasan, eh. Dapat wala kang patagong kasalanan kapag umaawit ka sa choir, eh. Gano'n yung ibig kong sabihin. Kaya tapos sa mabuting kalooban sa kapatid, bale mabuti na yung kalooban mo sa lahat ng tao kasi tinitiis mo sila, nagpipigil ka na 'wag makagawa ng masama sa kanila kaya nagkakaroon ka ng kabanalan at mabuting kalooban sa kapatid. At na-achieve ko na ang pag-ibig, na ang ibig sabihin ng pag-ibig, hindi pag-ibig agad, okey? Ma-achieve mo yun kapag inuna mo ang ano, ang kagalingan, kaalaman, dun ka muna mag-uumpisa, alright? At sa tingin ko naunawa ko ang kahulugan ng pag-ibig kasi ginagawa ko, alright? Paano mo malaman ang kahulugan ng pag-ibig? Umibig ka, kapatid, alright? Ganun yung sabi ni Brad Haley, eh, inibig ko talaga ang crush ko, mahal na mahal ko siya. Kaya naiintindihan ko kahit wala akong asawa. Dahil nga ginawa ko ang lahat para sa crush ko. Naging mabuting tao ako dahil sa crush ko kaso ang problema ni-reject ako ng crush ko. Na gano'n yung nangyari rin kay Kristo. Ni-reject siya ng sanlibutan. Kaya hindi mahal ng sanlibutan
Si Kristo kasi lahat ng tao na nasa sanlibutan masasama. Mas maraming masama kaysa sa mabuti. Kaya nalungkot din si Kristo nung na-reject siya ng mga tao. Kaya siya namatay para sa atin, para itubos yung kasalanan natin sa iglesia. At ang iglesia ang sinta ni Kristo. Alright? Kaya ako nalaman yung tunay na kahulugan ng pag-ibig kasi ginaya ko si Kristo. Halimbawa ko na nakagaya ni Kristo. Pero hindi naman sa sa pagmamapuri, buong pagpapakumbaba na hindi ko mararanasan to na kun dahil sa inyo, okay? Mga kapatid. Alright, dahil sa kabutihang natatanggap ko sa inyo, hindi ko mararanasan to. At marami rin akong natutunan na aral sa inyo mga kapatid. May mga matatanda na nasa members church sa MCGI na pinapayuhan ako palagi. At may mga kabataan din naman na naghahalimbawa ni Kristo. Hindi lang ako, kundi yung mga tao rin sa iglesia ng Diyos na nagiging halimbawa ni Kristo. Alright. Sa tingin ko kahit hindi lang lalaki pati babae, okay, na magiging halimbawa ni Kristo. Alright, kasi may mga babae din na matuwid, okay? Bilang Kristiyano na sumusunod kay Kristo, lalaki, na bigla akong naunawa si Kristo na gaano tayo kamahal ng Diyos. Tinanong ko sa Diyos, gaano mo ba kami kamahal? Ama, gaano mo ba kami kamahal? Ganito kita kamahal, binigay ko ang anak ko para matubos ang aking mga kasalanan. Tanong mo kay Kristo, gaano mo ba ako kamahal, Panginoong Jesus? Ganito, binigay ko ang buhay ko sa iyo. Ganun kita kamahal. At yun yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. The greatest love na natutunan ko ay yung pag-ibig ni Kristo at pag-ibig ng Diyos Ama sa ating sangkatauhan. At sana marinig to ng mga tao na relatable talaga ang self-improvement tsaka looks maxing kasi ginawa ko na ang lahat. Alright? Para sa crush ko, yung siya yung mundo ko. Alright? Pasensya na makulit mga kapatid kasi hindi nyo mauunawa hanggat hindi nyo magagawa. Kaya gawin nyo na, okay? Magsimula ka sa 7 essentials ng pananampalataya. Level 1 ay yung kagalingan. Level 2 yung kaalaman. Level 3 yung pagpipigil. Level 4 ay ang pagtitiis. At level 5 yung mabuting kalooban sa kapatid. At 7 Alban ay pagpipigil. Nagkamali ako. Kagalingan 1, kaalaman 2, pagpipigil 3, pagtitiis 4, at pagkabanalan 5, at mabuting kalooban sa kapatid ay 6. Tapos ang pag-ibig ay 7, okay? Level 7 na ang pag-ibig, bali napakataas na yon na na-achieve mo na ang pag-ibig. Alright? Magsisimula ka sa level 1 na kagalingan, okay? Yun. At na-achieve ko yung tunay na kahulugan ng pag-ibig sa pamamagitan ng ginawa ko to, okay? Yung 7 essentials ng pananampalataya, okay? Sa tingin ko diwa ng Diyos to. At ito ang yung talata sa unang Timoteo 1:4:8. Unang Timoteo 4:8. Alright, ito. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay mapapakinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Alright? Mapapakinabang natin yung kabanalan kapag napapractice tayo ng sa ating basta naunawa nyo ng mga kapatid. At ito ang bunga ng Espiritu.
Alright, sana maintindihan niyo yung sinabi ko sa pamamagitan ng espiritu. Alright? Kahit na hindi niyo naman napanood yung video ko, basta't makita niyo lang yung halimbawa ko sa pamamagitan ng espiritu, maunawaan niyo, okay? Sa Galatia 5:22 hanggang 23, where is it? Ngayon, Galatia 5:22. Dadapwat ng bunga ng espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, magandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa gayong mga bagay na walang kautusan. At sa tingin ko, dito na matatapos ang video na ito. At kung nakaisip ka ng masama na tungkol sa akin o kung kanino mang kapatid, hindi yun ang espiritu na galing sa Diyos, okay? Espiritong masama yun, okay? Ano mang paninira na laban sa akin, hindi po yung totoo. Hindi po ako ang Kristo, baka pinagchichismasan ako na ako yung Kristo. Hindi po totoo yun. Babunga lang po ng masamang espiritu yun. At sa tingin ko, yung mga nakatanggap ng ganito ay magpakumbaba kayo, okay? Kung naabot nyo na yung naabot ko. Sana panalangin ko na maabot nyo rin yung naabot ko, na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa pamamagitan ng ng 7 essentials ng pananampalataya. Nagpa-practice ka nun, okay? Kung nagpa-practice ka ng self-improvement at looks maxing, maunawaan mo rin kung kano yung ginawa ni Kristo, kung gaano kanya kamahal, okay? Yun yung complete summary ng video na ito. At sa tingin ko, kung dito na matatapos, okay? Hindi ko napapahabain pa. Ngayon alam mo na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ay apply mo, okay? Hindi mo pa yan na nalalaman hangga't hindi mo ma-apply. Pagkarinig mo kay Kuya Daniel Rason at kay Brother Eri, apply agad, okay? Naniniwala ako kahit wala na si Brad Eli, nangangaral pa rin siya, walang patid, okay? Nangangaral si Brad Eli sa espiritu. At sana sa espiritu, makausap din kayo ng basta makakausap ko rin kayo sa pamamagitan ng espiritu. At yung espiritu, yung bunga niya pag-ibig, okay? Yun lamang mga kapatid. So, ganito yung quote ko, okay? So, ganito, more videos to come, one at a time, if God willing. So looks max to your potential. It's not over until you win your crush. And see you in the next video.